Sa pag-uumpisa ng Summer League sa Las Vegas, napupuna ng mga fans doon at kahit ng mga analyst, maraming nanonood kapag andun si Bronny James na 19,000 fans ang nanood ng Lakers versus Rockets sa Summer League game. Kahit i-bash ng iba si Bronny James, may impact pa rin naman siya sa ibang paraan. Tulad nga lang ng hatak niya sa mga fans, bigla tuloy napansin si Reed Sheppard na bibinyagan ko sa pangalang Chairman Sheppard. Ang number 3 overall pick ngayong taon para sa Houston Rockets. Tulad ni Bronny James, second generation player na rin kasi itong si Sheppard. Ang tatay niya kasi si Jeff Sheppard, 2-time champion sa Kentucky at naglaro din sa NBA para sa Atlanta Hawks. Hindi nga lang nagtagal. Ang bagong coach pa ng Kentucky na pumalit kay John Calipari na si Mark Pope, teammate ng tatay ni Reed Sheppard. Sinabi din nito na kung mag-i-stay sana sa Kentucky si Reed, magiging best player siya sa college basketball. Kaso kung mag-iintay nga lang siya ng isang taon pa, baka bumagsak ang kanyang ranking sa draft board. Ang 2024 draft class, tinag na katulad ng 2013. Walang consensus number 1 overall until pumatak yung 1 week before draft. Sa Summer League, hindi na-disappoint ang mga fans dito kay Sheppard. Offense and defense. Merong 23 points, 5 assists, 4 rebounds at 3 blocks. Ang stats na pinakita niya sa Summer League, yun ang inaasahan ng mga fans. At yun din naman kasi ang headline sa kanya papasok ng draft. Labanan din kasi yun ng scorer na rookie. Sa kabila kasi sa Lakers si Dalton Knecht. Si Reed Sheppard din ang nilagay agad ng mga fans na paboritong manalo ng Rookie of the Year next season. Kahit kagabi ko pa ginawa to, parang maaga pa para sabihin yun dahil may player ang Nuggets na rookie din ngayon na hindi pa naglalaro na injured na. Sa Kentucky, naging 6 man si Sheppard. May average siya noon na 12 points, 4 rebounds, 4 assists, 2 steals, 53% sa field at 52% sa 3-point area. Siya yung tinatawag na stats machine. Hindi lang dahil sa mataas yung scoring niya, pero yung shooting percentage. Mataas din yung stats niya per category. So alam nyo na yung flow ng NBA. May next LeBron, may next Giannis, next KD, next Steph Curry naman ngayon. Si Sheppard ang tinag na best shooter na nakita ng mga analysts since Steph Curry. So sila may sabi niya na next step si Sheppard. Kung titingnan na naging career ni Steph, hindi sa accolades kundi sa stats, may career average si Steph na 27 points, 5 rebounds, 6 assists, 1.5 steals, nasa 45% sa field at 39% sa 3-point area. Dahil kay Bronny at nung naging game ng Rockets at Lakers, kahit yung mga fans sinabi ng ang comparison ni Sheppard ay si Steph. Dati ang sinasabing next Steph Curry ay si Trae Young dahil sa volume at sa range ng mga tira niya. Yung ikalawang arsenal kasi ni Steph sa karir niya, yung range at volume ng mga tira niya mula sa beyond the arc. Si Trae Young, nasa kanya yung range at volume. Actually, hindi lang naman si Trae Young yun, marami mga players din. Kapag kasi sinabing next step, maraming aalma dun. Walang makaka-break ng shooting record ni Steph. Pero mismong galing na rin kay Steph, dalawa ang pinagbasihan ng kanyang game. Si Reggie Miller dahil sa off-the-ball style at quick release. Volume shooter din si Miller nung time niya sa NBA. Sinabi din mismo ni Steph na pinagbasihan niya yung game ni Steve Nash dahil sa playmaking at efficiency rating. Nung dumating si Coach Steve Kerr sa Golden State noong 2015, sinabi niyang next Steve Nash si Steph dahil siya mismo ang nag-scout kay Steph nung GM pa siya ng Phoenix Suns. Si Reed Sheppard, hindi niya man makuha yung shooting volume ni Steph, makukuha naman niya yung isa, shooting efficiency. Kaya nga dati gumana yung small ball offense dito sa Golden State dahil yun sa efficiency rating ni Steph at ni Klay Thompson. Kinokopya yun ng ibang team, hindi masyadong gumana dahil nga dalawang player mula sa 3-point area ang nag-a-average ng 40% mula sa beyond the arc. Saka galing din naman kay Sheppard na yung game niya nakabase kina CP3, Booker at Steph. Yung off-the-ball style, ito kasi yung mabenta at kinukopya ni Sheppard dito kay Steph. Yung isa pa, quick release. Nagiging mahirap kasi sa defensive assignment yung katulad na style ni Steph dahil nga sa off-the-ball offense. Yung defense kasi ng kabilang team laging nag-a-adjust dahil na din sa movement.
Sa lineup din ng Rockets, open ang second unit ng point guard at shooting guard. Si Shepherd, combo guard. Andun kasi sa point guard si VanVleet, sa shooting guard naman si Jalen Green. Ang style pa ni Coach Ime Udoka, 3-point shooting. Ginawa niya dating Boston Warriors yung Celtics. Malamang gawin niyang Houston Warriors yung Rockets. Last season, ang Rockets kasama sa top 10 na may pinakamaraming 3 points attempt. Yun nga lang, mababa ang kanilang field goal percentage mula sa beyond the arc. Ang may pinakamaraming attempts pa sa Rockets si Jalen Green na merong 7 na 33% ang percentage. Yung pangalawa si VanVleet na merong 8 na 38%. Yung sinasabi ng ibang mga fans at analyst na next step, baka maging overrated na player si Shepherd tulad na nangyari kay Trae Young na tinagdate ng ibang mga players na overrated. Yung mga pinagkukumparan kasi ng mga players ngayon, mga generational player dati. Tatlo kasi ang pwedeng career path nitong si Shepherd. Una, maging drop bust. Pangalawa, maging Tyler Hero dahil sa posisyon na point guard at shooting guard. Kaso si Hero kasama dati sa starting unit sa college. Si Hero din nag-start ang career path niya sa Miami Heat bilang 6-man na posible mangyari kay Shepherd dahil andun si Jalen Green at si VanVleet. Nagkakaroon pa ng issue si Jalen Green na nag-i-struggle sa 3-point area kaya minsan pinauupo siya kapag 9 minutes. Kaya din nag-aalangan na bigyan agad ng kontrata ng Rockets si Green. Sa senaryo kasi pwedeng maagaw ni Shepherd yung starting unit para kay Jalen Green. Sa senaryo din na katulad ng kay Tyler Hero na naging 6-man muna bago naging starter, yung isa doon kapag na-expire yung kontrata ni VanVleet. Si Shepherd yung posibleng pumalit bilang main point guard at nasa starting unit ng Rockets. Yung pangatlong pwede mangyari dito kay Shepherd ay kay Devin Booker. Naging 6-man sa college si Booker sa Kentucky, hindi rin siya yung best player sa team nung mga time niya doon. Kasama niya si Towns at meron pang ibang kasabayan na mga shooting guard at point guard. Na nung mga sumunod na season, siya na ang nasa starting unit ng Suns, naging high scoring player at nung mga sumunod na taon pa, naging all-star. Si Shepherd hindi rin siya ang best player ng Kentucky pero napili siya bilang 3rd overall. Si Jared McCain yung isa sa best player nila na pumatak pa ng mid-round. Sa start din ng karir naman ni Booker sa Suns, naging 6-man siya at naging starting unit din sa parehong season. Dahil kay Bronny, napansin tuloy si Reed Shepherd at naging trending pa. Gupit binata rin naman kasi. Naging mas maingay ang pangalan niya sa ngayon kesa sa number 1 overall at number 2 overall pick. Tuloy-tuloy pa rin naman ang magandang game ni Reed Shepherd sa Summer League. Okay na kasi makapag-setup ka ng momentum bago pumasok yung training camp dahil magkakaroon pa naman ng ilang linggong pahinga. Ang Rockets pa, may kasama kasing 5 young player na 22 years old pababa si Shepherd. Andito pa sina Green, Amen Thompson, AJ Griffin, Jabari Smith at Cam Whitmore. Sa mga players na yan, tanging si Jalen Green yung kaposisyon niya. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.